Sagad na sagad ang pagkalalaki ni Edward sa loob ng girlfriend niya na si Angela. Nagsasagutan lang ng mga ungol ang maririnig nila sa loob ng room na iyon. Yakap-yakap ni Angela ang kanyang gwapong si Edward habang gumagalaw ito sa ibabaw niya. "Tears closer, baby." Imporma ni Edward sa kanya. Tinanguan niya lang ito at nagsalita, "Okay, baby. Sabay na tayong dalawa, okay? Time coming too." Muli nilang dalawa pinaglapat ang kanilang mga labi na dalawa. Lang ulos pa ang ginawa ni Edward ay linabasan na nga siya. Sabay silang natapos na dalawa ng girlfriend niya na si Angela. They're both satisfied after that. Naghahalikan pa silang dalawa pagkatapos ang mainit nilang na dalawa. After few minutes ay bumangon na silang dalawa mula sa pagkakahiga sa kama. Nakapagpahinga na silang dalawa matapos ang ginagawang nila. Tinulungan ni Edward si Angela na ayusin ang kama na hiningaan nilang dalawa. Magulong-magulo yon dahil sa ginawang nila. Ang ilang mga unan ay nasa sahig na. Matapos yon ay sabay na silang nag-shower na dalawa. Leon ang unang beses na magkasama silang mag-shower na dalawa. Wala naman silang ginawang iba sa loob ng shower room. Nag-shower lang talaga sila. Dinalian lang nila ang pag-shower dahil magluluto pa sila ng breakfast. Bumaba kaagad sila matapos nilang mag-shower para magluto ng kanilang breakfast. Nagtulungan silang dalawa na magluto ng kanilang breakfast para madaling makatapos sa niluluto nila at makakain ng breakfast. Papasok pa naman sa kanyang trabaho si Angela. Kahit malate siya ay walang problema. Sigurado siya na late rin ang boss nila. Palagi naman itong late eh. Nang maluto ang kanilang breakfast ay kumain na nga silang dalawa ng breakfast. Binilisan lang ni Angela ang kanyang pagkain ng breakfast dahil papasok pa siya. Hinatid siya ni Edward na boyfriend niya hanggang garahe. They kissed each other before she leaves their house. Wala silang kaalam-alam na may nakasilip sa kanilang dalawa at walang iba kundi si Celine. Nalalaki ang mga mata nito nang makita silang naghahalikan sa may garahe. Napatakik siya ng kanyang kamay sa kanyang bibig. Oh, goodness. Ano nang ibig sabihin ng nakita ko? Bakit silang naghahalikan na dalawa? Boyfriend ni Tita Dina si Edward. Bakit naghahalikan silang dalawa ni Angela? Ano nang ibig sabihin ng nakita ko? May relasyon ba silang dalawa? Oh, shit. Tita Dina needs to know this. Aahas talaga ang anak niya na si Angela. Habang wala siya ay iniahas nito ang boyfriend niya. Ahas talaga ang babaeng yan. Hindi makapaniwalang sabi ni Celine sa kanyang sarili pagkatapos niyang makita na naghahalikan sina Angela at Edward. Mainit ang dugo niya kahit kailan pa kay Angela, kaya ay sinisiraan niya ito. She wants to bring her down. Insecure siya kay Angela, kaya ganoon na lang ang ginagawa niya kahit dati. Nabigla siya sa kanyang nakita, ngunit natutuwa siya sa nakita niya na yon dahil may malaking balita siya na ipapaalam kay Dina na sigurado siya na ikagagalit nito. Gustong-gusto niya na sirain ang magandang pagsasama ng mag-ina, kaya nakakasigurado siya na magtatagumpay na siya sa sirain yon kung dati ay hindi siya nagtatagumpay ngayon ay magtatagumpay na nga siya. Sinilip pa niya ang pwede niyang masilip sa may garahe, ngunit wala naman siyang ibang nakita pa dahil purmasok na si Angela sa loob ng kotse nito. Nakabukas na ang gate ng bahay nito. Kumaway pa ang dalawang magkasintahan sa isa't isa bago maghiwalay. Nag-flying kiss pa nga sila eh. Tinanaw pa ni Edward ang papalayong kotse ni Angela na girlfriend niya sa labas ng bahay nga nito. Nang mawala na ito sa paningin niya ay sinara na niya ang gate ng bahay nito at tuluyan na siyang pumasok sa loob na nakangiti. Nagtago lang si Celine habang pinagmamasdan sila. Hindi siya pwedeng makita ng dalawa baka magkaroon ito ng ideya sa ginagawa niya. Hanggang sa makapasok si Edward sa loob ng bahay ay sinilip pa rin niya ito. Naalala niya na hindi niya nakuna ng larawan ang dalawa kanina habang naghahalikan ito. Leon ang magiging ebidensya niya kapag sinabi niya kay Dina ang nakita niya. She'll send it to her. Sayang ay hindi ko nakuna ng larawan ang ginagawa nila kanina. Shit! Pwedeng maging ebidensya ko yon kapag sinabi ko na kay Tita Dina ang nakita ko kanina. Sayang talaga. Upang maniwala talaga siya sa akin, ay kailangan ko pa rin napakitaan siya ng ebidensya, para wala talaga siyang masabi o ano pa, sabi ni Celine sa sarili niya na napapakamot ng kanyang ulo. Nanghihinayang siya sa pagkakataon na iyon.
Naiwan kasi ang kanyang cellphone sa loob ng bahay niya, kaya hindi niya iyon nadala kanina pagkalabas niya. Hindi naman kasi niya inaasahan na yon ang makikita niya at pwedeng kunan niya ng larawan para maging ebidensya. Di bale na lang may susunod pa naman eh. Hindi na talaga ako papayag na hindi makunan sila ng larawan sa susunod. Hindi pa naman yon ang huli na makikita ko sila na naghahalikan na dalawa. May mga araw pa na makikita ko silang dalawa na ganoon ang ginagawa. Sigurado ako na may relasyon silang dalawa. Hindi naman sila maghalikan kung wala eh. I couldn't believe that this is happening. Girlfriend ni Edward si Tita Dina tapos girlfriend rin niya si Angela. What the good news is that, sabi pa ni Celine. Dali-dali siyang umalis sa pinagtataguan niya para bumalik sa bahay nila. Tiningnan muna niya ang buong paligid kung may nakakita nga sa kanya. Nang masigurado nga niyang wala naman ay pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Tumawag si Dina sa kanya kinahapunan. Sinagot naman niya ang tawag nito sa kanya. Alam na niya kung ano ang sadya nito. She's calling her to get an update. Hindi nga siya nagkamali dahil yon kaagad ang tanong nito sa kanya pagkasagot niya sa tawag nito. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na pagtawag ko sa'yo ay may masasabi na ako sa'yo, Tita Dina. Ako na po ang tatawag sa'yo, Tita Dina, sagot ni Celine sa kanya. Hindi na ako makapaghintay sa totoo lang. Celine, sagot ni Dina sa kanya. Nakikita mo ba siya sa bahay namin? Nandyan pa ba siya, ha? Yes po, Tita Dina. Nakikita ko naman siya sa bahay niyo pero hindi naman madalas, eh. Maayos naman po siguro pero may sasabihin talaga ako sa iyo na talagang magugulat ka di. Ano ba iyon, ha? Tanong ni Dina sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, Tita Dina. Hindi pa klaradong-klarado ang lahat ng mga nakakalap ko, pero sasabihin ko naman po sa iyo kapag klaradong-klarado na talaga. Sa ngayon po siguro ay relax ka na muna. He's okay naman, eh, sabi ni Celine kay Dina na napabuntong hininga. Okay. I'll wait for that, Celine, she said, gasping for air. Celine shook her head and said, thanks for waiting, Tita Dina. Dito make sure na bago ka po umuwi dito sa Pinas ay masasabi ko na sa iyo kung ano yon. Yeh! Hindi na ako makapaghintay kung ano man niya yon na sasabihin mo sa akin. Mukhang interesting yan, no? Sabi ni Dina sa kanya. Yes, you're right, Tita Dina. It's so interesting po talaga, eh, sabi pa ni Celine sa kanya na tumatawa habang kausap siya. Ingat ka po dyan sa Japan, Tita Dina. I know, but thanks for that, Celine. Ingat ka rin dyan sa Pinas, sabi rin ni Dina sa kanya. Naman po. Walang kaalam-alam si Dina na ang sasabihin ni Celine sa kanya ay ang magpapagalit sa kanya. Akala niya siguro ay magandang balita ang sasabihin ni Celine sa kanya, ngunit nagkakamali siya. Hindi yon magandang balita. It'll break her heart for sure. Sasabihin ko ba sa kaibigan ko na si Jenna ang tungkol sa ating dalawa, baby? Tanong ni Angela kay Edward kinagabihan habang nakahiga na sila sa kama. Hindi muna nagsalita si Edward sa kanya. Ayaw ko naman na ilihim ang lahat ng to sa kanya, eh, sabi pa ni Angela kay Edward. Huminga muna ng malalim si Edward bago nagsalita sa kanya. She's your friend, right? Malumanay na sabi ni Edward sa kanya na mabilis naman niyang tinanguan. Yes, baby. She's eBay friend and she can be trusted too. Malumanay na tugon ni Angela sa kanya. Tumango naman si Edward pagkasabi niya at dahan-dahan muling ibinuka ang kanyang bibig para magsalita sa kanya. Gusto mo na ba talagang sabihin iyon sa kanya, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Huminga muna si Angela ng malalim bago nagsalita sa boyfriend niya. Baby, gusto kong sabihin iyon sa kanya, eh. Gusto ko na ipaalam na may relasyon tayong dalawa. Hindi naman niya sigurado iyon sasabihin sa iba, di ba? She can be trusted naman, eh, sabi ni Angela sa kanya. Wala namang problema kung sabihin mo nga sa kanya na may relasyon tayong dalawa, eh. Kahit siguro ay malaman ng iba iyon na may relasyon tayong dalawa ay walang problema para sa akin. Hindi ko naman mahal ang mommy mo. Ikaw ang tunay kong mahal, baby. Wala nang iba akong mamahalin kundi ikaw lang talaga. Handa akong harapin ang lahat ng problemang darating basta kasama kita, sagot ni Edward sa kanya. Kung gusto mo na sabihin yon sa kanya ay sabihin mo. Hindi kita pipigilan, baby. Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin, baby?
Paniniguradong tanong pa ni Angela sa kanya. Baby. Siguradong sigurado ako sa sinasabi ko sa'yo, baby, sagot ni Edward sa kanya na nakangiti. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Tumango na lang si Angela sa boyfriend niya at minisyan ito. Niyakap niya ito at sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Hindi na muna silang dalawa nag-sex ng gabing yon. Kinabukasan ay naunang gumising si Angela. Natutulog pa ang gwapong boyfriend niya na si Edward nang iwanan niya ito sa loob ng kanyang kwarto. Habang abala siya na nagluluto sa kusina ay hindi niya napansin na nasa likuran na niya si Edward. Nagulat na lang siya nang bigla siyang yakapin ito mula sa kanyang likuran. Ang higpit ng yakap nito sa kanya. Nakikiliti siya sa paghalik nito sa kanyang leg. Baby. Yes, baby. Bulong ni Edward sa kanyang tainga. Nabitawan na ni Angela ang hawak-hawak niyang sandok. Gising ka na pala, baby. I thought you gising na ako, baby. Ano ba ang niluluto mo? Sagot ni Edward sa kanya. Tinatanong siya nito kung ano ang niluluto niya. Angela could feel his cock against her butt. Naparmura siya sa kanyang isip nang maramdaman niya yon. Nagpiprito ako ng hotdog at egg, baby. Pagkatapos nito ay magsasangag pa ako, nakangising tugon ni Angela sa kanya. Tumango si Edward pagkasabi niya. Gusto mo bang tulungan kita, baby? Tanong ni Edward sa kanya. Wag na, baby. Kaya ko naman to, sagot ni Angela sa kanya. Talaga ba, Zero o? Hindi ba halata, ha? All you have to do is to wait for me to finish cooking. Nagugutom ka na ba, ha? Sagot ni Angela sa kanya. Hindi pa naman, baby. Hindi pa naman ako nagugutom, sagot ni Edward sa kanya. Mahina lang ang pagkakasabi nito. Gusto lang kita yakapin, baby. Mahal na mahal kita. Gusto ko palagi tayong dalawa ganito. Angela smiled at him. Kinilig siya sa sinabi nitong yon sa kanya. Hinawakan niya ang isang kamay ng boyfriend niya na si Edward at nagsalita, ganoon rin naman ako, baby. Gusto ko na palagi tayong dalawa ganito. Mahal na mahal rin kita, baby. Pagkasabi ni Angela ay iniharap siya ng kanyang boyfriend at mabilis na hinalikan sa kanyang mga labi. Hindi naman nagtagal yon dahil may ginagawa siya. Kung hindi ka lang nagluluto ng breakfast natin ay baka inangkin na naman kita, baby, bulong ni Edward sa kanya. Ang aga naman para dyan, baby, natatawang sagot ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Anong maaga, baby? We had sex early morning, right? Hindi na nga ito maaga pa para gawin natin yon, sagot ni Edward sa kanya. Gusto mo lang gawin yon, baby. Huwag kang mag-alala dahil mamaya gagawin natin yon. Maangkin mo ako ng buong buo, okay? Nakangising tugon ni Angela sa kanya. Napakamot si Edward ng kanyang ulo sa kanyang sinabi. Mamaya pa yon, baby. Maghihintay pa ako niya ng ilang oras, nakangusong tugon ni Edward sa kanya dahilan upang mapatawa si Angela. Wala namang problema yon kahit maghintay ka pa ng ilang oras dahil maangkin mo rin ako mamaya, sagot ni Angela sa kanya. Alam mo may mga bagay talaga na kailangan na hinihintay, baby. Nahintay mo nga akong mapasa kamay mo, kaya mahihintay mo rin ako mamaya. Nakaya mo nga ang buwan kahihintay sa akin, baka taon pa nga, Tama ba ako? Makakaya mo rin ako niyan hintayin ng ilang oras lang naman, baby. Huminga ng malalim si Edward at saka nagsalita, Zero o na, baby. Ihintayin na lang kita mamaya. Pagkasabi ni Edward ay hinalikan muli siya sa kanyang mga labi. Mabilis lang naman yon. Kumain na silang dalawa ng breakfast matapos makapagluto ni Angela. Sarap na sarap si Edward sa niluto ng girlfriend niya. Parehas lang naman silang dalawa na masarap ang mga niluluto. Muling hinatid ni Edward si Angela sa garahe dahil aalis na ito patungo sa kanyang trabaho. Bago pumasok sa loob ng kotse si Angela, ay hinalikan muli siya ni Edward sa kanyang mga labi. Wala na naman silang kaalam-alam na nakasilip muli sa kanila si Celine. May dala-dala na itong cellphone, kaya kinunan silang dalawa ng larawan nito habang naghahalikan sa may garahe. Kanina pa sa kanila naghihintay si Celine. Kating-kati na ito nakunan silang dalawa ng larawan. Nang makunan niya ang dalawa na naghahalikan ay mabilis siyang umalis sa lugar kung saan siya nagtatago. Sa wakas ay nakunan na niya ng larawan ang dalawa kaya tuwang-tuwa siya.
May ebidensya na rin siyang ipapadala kay Dina na talagang paniniwalaan nito. Habang nagmamaneho si Angela, papasok sa kanyang trabaho, ay pinag-isipan muli niya kung sasabihin na ba niya sa kanyang kaibigan na si Jenna ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Edward. Ilang beses niyang pinag-usapan iyon hanggang sa makapasok na siya sa loob ng company building na pinagtatrabauhan nilang dalawa ng kaibigan niya na si Jenna. Kahit nasa elevator siya ay yun pa rin ang laman ng isipan niya. May sasabihin pala ako sa'yo, mahinang sabi ni Angela sa kaibigan niya na si Jenna habang kumakain sila. Patapos naman sila sa kinakain nilang lunch na dalawa. Ano yun, Angela? Ano nang sasabihin mo sa akin? Tanong naman ni Jenna sa kanya. Tumahimik muna ng ilang segundo si Angela. Huminga muna siya ng malalim at saka sinabi sa kaibigan niya na si Jenna ang nais niyang sabihin dito. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya na si Jenna matapos niyang sabihin ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Edward. Angela is expecting that her friend would be surprised to hear that. Gusto niyang sabihin sa kaibigan niya ang tungkol doon kaya sinabi na talaga niya kahit ganoon ang reaksyon nito na naguguluhan at hindi makapaniwala. Paano nagkaroon kayong dalawa ng relasyon, ha? Nakakunot ang noo na tanong ni Jenna sa kanya na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nalaman mula sa kanya. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo sa akin, Angela? Baka niloloko mo ako niyan, kaya magsabi ka sa akin ang totoo. Angela licked her lips and sighed deeply before she speaks to her friend Jenna. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo, Jenna. May relasyon kaming dalawa ni Edward. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, okay? Walang halong biro ang sinasabi ko sa iyo ngayon sa harapan mo. Sinasabi ko to sa'yo dahil gusto ko na malaman mo ang totoo at sana ay huwag mong isasabi muna kahit kanino ang tungkol dito. Ang sagot sa tanong mo na yon kung paano kaming dalawa nagkaroon ng relasyon ay dahil sa mahal namin ang isa't isa. Hindi naman kami magkakaroon ng relasyon kung hindi namin mahal ang isa't isa, di ba? Uminom muna ulit ng tubig si Jenna bago nagsalita sa harapan ng kaibigan niya na si Angela. Kilala niya ang kaibigan niya at ramdam niya ang sinseridad sa pananalita nito na nagsasabi nga ito ng totoo. Walang halong biro yon at kailangan niyang paniwalaan ang mga sinabi nito sa kanya. Napasapo siya ng kanyang noo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Di ba girlfriend ni Edward ang mommy mo? Paano naging girlfriend ka na niya, ha? Alam ko naman na kahit sino ang tanungin ko kung bakit nagkakaroon ang dalawang tao ng relasyon ay ang isasagot sa akin ay dahil sa mahal nila ang isa't isa at yun nga ang sagot. Yun rin ang sagot mo sa akin, Angela. Ang gusto ko lang talaga malaman ay kung paano, Sabihin natin na mahal nyo ang isa't isa pero paano yun nangyari, ha? Hindi lang sa mahal nyo ang isa't isa ang pwedeng isagot mo sa akin, sagot ni Jenna sa kanya na naguguluhan sa mga nalalaman niya. Angela took deep breath before she speaks to her friend. Mukhang mahaba-haba pa ang kailangan niyang ipaliwanag sa kaibigan niya na si Jenna kahit nasabi na nga niya ang nais niyang sabihin. Mga paliwanag naman niya ang kailangan nitong marinig matapos sabihin dito na may relasyon silang dalawa ni Edward na alam rin nito na boyfriend ng mommy niya. Unti-unti na naman na sinabi ni Angela kay Jenna na kaibigan niya kung paano nagsimula ang lahat hanggang sa maging magkasintahan sila. Sinabi niya na unang kita pa lang niya kay Edward ay may kakaibang naramdaman na siya dito na hindi niya namalayat na lalalim yon hanggang sa mahalin na talaga niya ito nang higit pa sa buhay niya. Matagal na pala niya akong gusto, Jenna. Matagal na niya akong gusto na lapitan, ngunit hindi niya magawa. Gawa kaya ang ginawa niya ay ano? Ano nang ginawa niya, ha? Seryosong tanong ni Jenna sa kanya. Napalunok muna ng kanyang laway si Angela bago muling nagsalita sa kaibigan niya na si Jenna. Gusto nga niya ako ngunit hindi naman niya ako malapitan. He doesn't even know what to do, Jenna. Nang magkaroon siya ng chance na makalapit nga sa akin, ay hindi na niya sinayang iyon. Na-meet niya ang mommy ko. Naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Walang ibang maisip si Edward na gawin para makalapit talaga sa akin, na walang kahirap-hirap ay ang ligawan niya ang mommy ko hanggang sa mapasagot niya ito at naging silang dalawa nga. Sa ginawa nga niyang yon ay doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang lahat para magkalapit ang mundo naming dalawa, kwento ni Angela kay Jenna na hindi pa masyadong naiintindihan ang sinasabi niya. Pinoproseso pa ng utak niya ang mga sinabi ng kaibigan niya na si Angela.
Big mong sabihin ay ginamit niya ang mommy mo para makalapit sa iyo, ha? Niligawan niya ang mommy mo para talaga magkaroon ng chance na makalapit sa iyo at gawin niya ang kanyang plano, ha? Ganoon ba yon, Angela? Mabilis na tugon ni Jenna sa kanya. Angela nods her head and said quickly. Yun nga ang ginawa niya. He used the mom to have a chance na makalapit sa akin ng tuluyan upang mangyari ang nais niyang mangyari kung ano man nga ang mayroon kaming dalawa. Hindi niya mahal ang mommy ko. Ako ang tunay niyang mahal, Jenna. Her friend Jenna heard it clearly. Sa kanyang mga nalalaman mula sa kaibigan niya na si Angela, ay para bang wala na siyang gana na ubusin pa ang kinakain niya, kaya ang ginawa niya ay iginilid na lang niya. Kaunti na lang naman yon. Uminom muli siya ng tubig at pagkatapos ay dahan-dahan na muling ibinuka ang kanyang mga labi at nagsalita. Naniniwala na ako sa sinasabi mo sa akin, Jenna. Hindi ako makapaniwala kanina pero nakikita ko sa iyo at naramdaman na nagsasabi ka ng totoo sa akin, kaya masasabi ko na hindi ka nga nagsinungaling sa harapan ko. Hindi mo naman magagawa yon sa akin, di ba? Ngayon ay gusto ko na tanungin ka kung ano, ha? Tanong ni Angela sa kanya na nakaawang ang mga labi. Jenna breathed deeply and said, alam na niya na may relasyon kayong dalawa, ha? Alam na ba niya ang totoo? Hindi pa naman siya nakakauwi mula sa Japan, di ba? Hindi pa. Hindi pa niya alam ang tungkol sa aming dalawa ni Edward. Mahal niya si Edward at alam ko na magagalit siya kapag nalaman niya ang totoo, lalo na kapag sinabi ni Edward na hindi siya nito mahal. Alam ko naman na posibleng mangyari yon. But Edward promised me na siya na ang bahala. Siya na raw ang bahala na magpaliwanag sa mommy ko kapag nalaman niya ang totoo. Sasabihin naman niya ang totoo, Inaamin ni Edward na mali ang naging hakbang niya na iyon na gamitin ang mommy ko para makalapit sa akin. Hindi ko rin nagustuhan ang ginawa niyang iyon, Wala naman na tayong magagawa pa, di ba? Nangyari na iyon. Mahal namin ang isa't isa, Jenna, sagot ni Angela kay Jenna. Kailan pa kayo naging magkasintahan na dalawa? Tanong ni Jenna sa kanya. Lang araw pa lang naman kaming magkasintahan, Wala pang isang linggo. He courted me and then said yes to him. Ang daming nangyari habang wala ang mommy ko. Marami rin akong nalaman sa aming dalawa. Masaya naman kaming dalawa, We're both in love with each other, sagot ni Angela kay Jenna na napabuntong hininga pagkasabi niya. Sigurado ako na magagalit sa iyo ang mommy mo niyan, Angela. Hindi pa naman kayong dalawa nagkakaayos pa. Mas lalong magagalit siya sa iyo niyan kapag nalaman niya na may relasyon kayong dalawa ni Edward na mahal rin niya, paalala ni Jenna sa kanya. Alam ko naman yon, Jenna. I'm expecting that na magagalit siyang lalo sa akin, pero mas mabuti nang malaman niya ang totoo kaysa ilhim pa yon namin. Maliman ang naging hakbang ni Edward, wala naman na tayong magagawa pa. Ginawa na niya yon, nangyari na. Yun lang ang tanging maisip niya na paraan para makalapit sa akin ng tuluyan, Hindi naman niya gagawin yon kung hindi dahil sa akin, Naiintindihan ko naman siya kung bakit niya nagawa yon. Hindi ko siya hinuhusgahan dahil sa mahal ko siya at mahal namin ang isa't isa. Hindi ko siya hinuhusgahan dahil naiintindihan ko ang naging sitwasyon niya. Ang kailangan namin na gawin ngayon ay ang itama ang kailangan na itama at ayusin ang kailangan na ayusin dahil hindi na natin maibabalik pa ang mga nangyari, paliwanag pa ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat pagkatapos nito. Ayaw ko mawala si Edward sa buhay ko. Ayaw ko rin na mawala ang mommy ko kahit na sabihin natin na hindi kami okay ngayon. Siya na lang ang natitira ko na magulang at wala nang iba pa. Hindi kita pwedeng sisihin, Angela. Sino ba ako para sisihin ka sa bawat desisyon mo sa buhay, di ba? Kung mahal mo naman niya siya ay bakit naman kita husgahan? Mahal mo siya, Wala naman akong ibang masasabi pa kundi sana ay magkaayos kayong dalawa ng mommy mo. Hindi natin alam kung ano nang mangyayari kaya ayaw ko nang magsabi pa ng hindi maganda o negatibong bagay tungkol sa naging desisyon niyong dalawa ni Edward. Good luck sa inyong dalawa. Kung mahal niyo nga ang isa't isa ay mahalin niyo pa sana ang isa't isa, dahil iyon ang dahilan kung bakit kayo nagmamahalan sa kabila ng problemang kinahaharap niyong dalawa. Maging maayos sana ang lahat. Maraming salamat sa sinabi mo sa akin, Angela, komento ni Jenna sa kanya. Hindi na ito nagsabi pa ng kung ano-ano sa kanya,
dahil baka makapagsabi pa siya ng hindi magustuhan ng kaibigan niya. Nahirapan nga siyang sabihin iyon. Angela gave her a quick smile and held her hands before she speaks to her. Maraming salamat sa sinabi mong iyon na akin, Jenna. Salamat sa pang-iintindi sa akin. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Naluluhang pasalamat ni Angela kay Jenna na kaibigan niya na tumango naman pagkasabi niya. You're always welcome, Angela. Yeah, you're right. Naiintindihan naman kita sa sinasabi mo sa akin, is your friend, remember? So you expect that I would understand you no matter what happens, sabi rin ni Jenna sa kanya na nakangiti. Maraming salamat talaga sa'yo, Jenna. Kaibigan talaga kitang tunay. Sasabihin ko naman talaga ang totoo sa'yo, eh. Ayaw ko naman na ilihim sa iyo ang tungkol sa aming dalawa ni Edward. Ayaw ko na maglihim sa'yo dahil kaibigan kita, paliwanag pa ni Angela sa kanya. Maraming salamat din sa pagsabi mo sa akin ang totoo tungkol sa inyong dalawa ni Edward. Kaibigan rin talaga kita na totoo dahil hindi mo inilihim ang tungkol sa relasyon niyong dalawa ni Edward, kahit kung iisipin ay ililihim mo muna, sagot ni Jenna sa kanya na may kasamang pasalamat. Napangiti naman si Angela sa sinabing iyon ng kaibigan niya. Ngayon na nasabi na nga niya ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Edward ay nakahinga siya ng maluwag. Hanggang doon na muna ang pag-uusap nilang dalawa tungkol sa bagay na yon. Ang importante ay nasabi na niya sa kaibigan niya na si Jenna ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Edward. Hindi mo na ba ubusin ang kinakain mo? Tanong ni Angela sa kanya, maya-maya nang makita nito ang itinabing pagkain niya. Busog na rin naman siya, kaya wala na siyang gana pa na ubusin yon. Jenna breathes deeply before she speaks to her friend Angela. Hindi na, Angela. Hindi ko na ubusin yan. Busog na kasi ako. Wala na akong gana na ubusin yon, paliwanag ni Jenna sa kanya. Ah, ganoon ba? Jenna shook her head and said, wala na akong ganang ubusin pa yan kaya ayaw ko na. May buong fried chicken pa na nakita si Angela, kaya kinuha na lang niya yon. Sayang naman kung hindi nakakainin yon ng kaibigan niya. Ibinigay naman kaagad yon ni Jenna sa kanya para makain pa niya. Matapos nilang kumain na dalawa ay umalis na sila sa kinain nila. Tumungo na sila sa company building na pinagtatrabauhan nila. Sa labas silang dalawa kumain, hindi doon sa loob ng pinagtatrabauhan nila. Nagsasawa naman na kasi sila sa mga pagkain doon sa loob kaya sa labas naman sila kumain para maiba. Bago sumapit ang 1 o'clock in the afternoon ay nandoon na sila sa loob para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Maagang umuwi si Angela sa kanilang bahay. Wala naman siyang masyadong ginawa pa kinahapunan. Wala naman kasi ang boss nila. Umalis ito kahapon. May pupuntahan itong event nang makapag-park siya ng kanyang kotse sa kanilang garahe, ay lumabas naman na kaagad siya. May napansin siyang babae sa labas ng gate ng bahay nila na sumisilip sa kanya. Napataas siya ng kanyang 2 kilay at dali-daling lumabas sa gate ng bahay nila. Nang makalabas siya ay nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Celine na papaalis na doon sa kinatatayuan niya kung saan ito sumisilip sa kanya. Nagtataka siya kung bakit sinisilip siya ni Celine. Ano nang ginagawa mo dyan, Celine? Seryosong tanong niya kay Celine na nakataas pa rin ang 2 mga kilay. Nanlaki rin ang mga mata ni Celine pagkakita sa kanya. She was surprised to see her. Wala. Wala akong ginagawa, nautal na sagot ni Celine sa kanya na sinamaan siya ng tingin. Talaga lang ba, ha? Wala ka bang ginagawa, ha? Tanong pa ni Angela sa kanya. Wala akong ginagawa. Napadaan lang ako, no? Papunta na ako sa bahay namin, sinunggaling na sagot ni Celine sa kanya na ikinainit ng ulo niya. Nagsinunggaling pa ito sa kanya. Nahuli na nga niya kung ano ang ginagawa nito. Isa lang ang nasa isip niya na masasabi niya at yun niya ay napakasinunggaling talaga ni Celine. Napadaan ka lang ba talaga, ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin, Celine? Inis na tugon ni Angela sa anya. Ano ba ang gusto mong sabihin ko sa'yo, ha? Gusto mo ba na sabihin ko sa'yo na napatakbo ako at hindi napadaan, ha? Ganoon ba ang gusto mong marinig sa akin, ha? Sabi pa niya kay Angela. Hindi. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko gusto dahil puro kasinunggalingan lang naman ang sinasabi mo sa akin. Magsabi ka nga sa akin ang totoo, Celine, singhal ni Angela sa harapan nito. Napakunot noo si Celine.
Ano nang sinasabi mo, ha? Ano nang sasabihin ko na totoo? Totoo ang sinasabi ko, no? Pinapamukha mo ba akong sinunggaling, ha? Singhal rin ni Celine sa kanya. Mabuti ay sinabi mo iyon, Celine. Napakasinunggaling mo talaga kahit kailan. Akala mo ba ay hindi ko nakita ang ginagawa mo, ha? Sumisilip ka sa akin. Pagkalabas ko mula sa aking kotse ay ikaw kaagad ang napansin ko. Huwag ka nang magsinunggaling pa, okay nakita ng dalawang mga mata ko ang ginagawa mo. Bakit mo na ginagawa iyon, ha? Bakit mo ba ako sinisilip, ha? Singhal muli ni Angela kay Celine. Nagmaang-maangan pa si Celine sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Angela. Hindi kita sinisilip, no? Sino ka ba para silipin ko, ha? May mapapala ba ako sa'yo kapag sinilip kita, ha? Wala naman, di ba? Kaya huwag kang gumagawa-gawa ng mga kwento dyan. Naglalakad lang ako, no? Hindi kita sinisilip. Baka namamalikmata ka lang na ang akala mo ay sinisilip kita, yon pala ay nakita mo lang ako na naglalakad. May ganoong pagkakataon kaya? I experienced that, Angela, sabi pa ni Celine sa kanya na pinagdidiinan talaga sa kanya na hindi talaga niya sinisilip ito. Uminit pa lalo ang ulo ni Angela sa naging sagot ni Celine sa kanya. Ayaw talaga nitong sabihin ang totoo na sinisilip niya ito. Alam ni Angela sa sarili niya na hindi siya namamalikmata lang. Kitang-kita talaga ng dalawang mga mata niya ang pagsilip ni Celine. Hindi siya pwedeng magkamali. Malinaw na malinaw sa kanyang mga mata yon. Hindi ako gumagawa-gawa lang ng kwento, Celine. Totoong-too ang mga sinasabi ko sa iyo na ikaw ang nakita ng dalawang mga mata ko na sumisilip sa akin kanina. Hindi ako sinunggaling kagaya mo kaya tigilan mo ako dyan, pwede ba? Aminin mo na kasi ang totoo na ikaw yon. Bakit mo ba yon ginagawa, ha? Tinitiktikan mo ba ako, ha? Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Hindi ako kagaya mo, no? Kung may sinunggaling man sa ating dalawa ay ikaw yon at hindi ako. Sabihin mo na kasi ang totoo sa akin na ikaw nga yon na sumisilip at walang iba. Hindi ako magagalit sa iyo kapag sinabi mo ang totoo sa akin, sabi pa ni Angela kay Celine na masamang nakatingin sa kanya. Kahit ano nang sabihin ni Angela kay Celine, hindi talaga ito aamin ang totoo sa harapan niya. Hindi niya pwedeng aminin dito ang totoo na siya nga yon. Baka magkaroon pa to ng ideya sa ginagawa niya. Hindi pwedeng malaman ni Angela ang ginagawa niya na pagmamatsyag sa kanilang dalawa ni Edward. Hindi ko aaminin sa iyo ang nais mong aminin ko dahil nagsasabi ako ng totoo, Angela. Sapat na ang sinabi ko sa iyo para paniwalaan mo. Kung ayaw mo na maniwala sa akin ay huwag mong paniwalaan. Basta maninindigan ako sa sarili ko na hindi ako yon. Baka ibang tao ang nakita mo, Angela. Sa dami ba naman ang naglalakad dito sa labas ng bahay nyo, ay ako pa talaga ang pinagbibintangan mo na sumisilip sa iyo. Huwag kang ganyan, Angela. Nagkataon lang na naglalakad na ako dito sa tapat ng bahay nyo, kaya mo nasabi iyan na ako ang sumisilip sa iyo. Bahala ka sa buhay mo kung iyan ang paniniwala mo, wala kang mapapala sa akin, singhal ni Celine sa kanya. Wala akong mapapala sa iyo dahil ayaw mo naman sabihin ang totoo. Ayaw mong umamin na ikaw ngayon. Tapos ngayon ay pamumukhain mo akong sinunggaling. Hindi ka na nahiya sa sarili mo, Celine. Kilala kita sa pagiging ganyan mo, no? Diyan ka naman talaga magaling, eh. Magaling ka na magsinunggaling at yan ang totoo. Kung ayaw mo na aminin sa akin ang totoo na ikaw nga yon ay bahala ka sa buhay mo. Basta ikaw talaga ang nakita nitong dalawang mga mata ko. Ikaw naman ang may kasalanan kung nagsisinungaling ka nga at hindi ako, singhal pa ni Angela sa kanya. Bahala ka rin sa buhay mo, Angela. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mo na maniwala ay huwag kang maniwala. Hindi kita pinipilit, no? Kilala rin kita, Angela, sabi pa ni Celine sa kanya. Sino ka ba, ha? Talaga, hindi ako maniniwala sa inay. Hindi ako maniniwala sa kasinunggalingan mo. Hindi ka mapagkakatiwalaan kahit kailan. Siguro ay may binabalak ka naman na gawin na hindi maganda laban sa akin, ha? Kaya ka siguro silip ng silip dahil baka makahanap ka na naman ng gagawin mo na paninira laban sa akin. Wala ka pa rin talagang pagbabago kahit kailan, no? Sabi pa ni Angela kay Celine na para bang ang linis-linis nito. Alam mo kung maninira man ako sa iyo sa susunod ay hindi na paninira yon, Angela.
Dahil pagsasabi na yon ang totoo, no? Bahala ka na nga sa buhay mo yan. Papasok na ako sa bahay ko, sabi ni Celine sa kanya. Papasok ka na dahil ayaw mo nang naririnig ang totoo. Sinasabihan kita na kapag may ginawa ka na naman sa akin na hindi maganda ay humanda ka, Celine. Makakatikim ka na talaga sa akin, sagot ni Angela sa kanya na may kasamang pagbabanta. Tinawanan lang siya ni Celine at nagsalita, hindi ako natatakot, Angela. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita sisiraan pa, Relax ka lang. Wala naman akong makitang mali mo dati kaya sinisiraan kita, pero ngayon ay hindi ko alam kung wala pa rin akong makitang mali sa'yo. Ikaw ang humanda, hindi ako, Angela. Huwag mo akong tinatakot, okay? Ikaw ang kailangan na matakot. Napatimbagang si Angela sa sinabing iyon ni Celine sa kanya. May binabalak ka naman ba, ha? Sabihin mo sa akin, galit na sagot ni Angela sa kanya. Wala. Binibiro lang naman kita. Wala akong binabalak, Angela. Masyado ka naman naniniwala sa mga sinasabi ko. Binibiro lang kita. Kalma lang, Angela, tumatawang sagot ni Celine sa kanya na may kasamang pang-iinsulto sa kanya. Huwag mo akong pinagluloko. Subukan mo lang talaga, Klein, singhal ni Angela kay Celine na tinatawanan lang siya. Iniwan na siya ni Celine sa labas. Sinamaan pa niya ito ng tingin ng silipin siyanto sa may gate nila. Ninisyan lang siya nito. Wala siyang imik nang makapasok siya sa bahay nila. Sinalubong naman siya ng yakap ni Edward na boyfriend niya. Hindi nito napansin ang pagdating niya kanina dahil abala-abala ito sa pagluluto ng dinner nilang dalawa sa kusina. Hinalikan naman siya nito sa kanyang labi. Nawala kahit papaano ang init ng ulo niya dahil kay Celine. Mabuti naman ay maaga kang nakauwi ngayon, baby, nakangising sabi ni Edward sa kanya. Umiti rin naman si Angela sa boyfriend niya na yakap-yakap siya. Baby, mabuti nga na maaga akong nakauwi ngayon. Wala kasi ang boss namin kaya wala rin akong ginawa masyado kaya nakauwi kaagad ako ngayong araw na to, sagot ni Angela kay Edward. Ah, ganoon ba? It's good to hear that, baby, he said, smiling at her. Kahit nakangiti siya ay napapansin pa rin ni Edward na mukhang hindi okay siya. Medyo nakakunot ang kanyang noo. Okay ka lang ba, baby? Tanong nga nito sa kanya. Hindi muna nagsalita si Angela. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita kay Edward. Sasabihin naman niya ang nangyari kanina sa labas. Okay lang ako, baby. Pero kanina kasi. Ano, baby? Mukhang may nangyari ba na something, ha? Tanong ni Edward sa kanya na medyo nagtataka. Muli siyang bumuntong hininga bago nagsalita, Zero. Okay lang naman ako. Uminit lang ang ulo ko kay Celine kanina. His eyes widened as he heard Celine's name from her. Sano? Uminit ang ulo mo dahil kay Celine, ha? Paniniguradong tanong ni Edward sa kanya. Tumango naman kaagad siya at nagsalita. Uminit ang ulo ko dahil sa babaeng iyon kanina. Bakit naman uminit ang ulo mo dahil sa kanya, ha? Ano ba ang nangyari, ha? Saan ba kayong dalawa nagkita? May ginawa na namnan ba siyang masama sa iyo, baby? Sunod-sunod na tanong ni Edward sa kanya na medyo nag-aalala. Dahan-dahan na ikinuwento ni Angela kay Edward na boyfriend niya ang tungkol sa nangyari kanina mula sa paglabas niya sa kanyang kotse hanggang sa pagsasagutan nila ni Celine sa tapat ng bahay nila. Kaya pala uminit ang ulo mo dahil sa kanya, baby. Sabi ni Edward sa kanya pagkakwento niya ng nangyari kanina. Malakas ang kutob ko na may binabalak na naman na hindi maganda ang babaeng iyon dahil sa ginagawa niyang pagsilip kanina sa akin na para bang may tinitiktikan siya. Pinagmumukha pa niya akong nagsisinunggaling at hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Siya lang naman ang sinunggaling at hindi ako. Ugali niya iyon. Sasabihin pa niya sa akin na gumagawa-gawa ako ng kwento para lang magmukha akong nagsisinungaling sa kanya. Walang hiya talaga ang babaeng iyon. Hindi ako pwedeng magkamali na siya ang babaeng sumisilip sa akin kanina pagkababa ko sa kotse ko. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko, baby, sabi pa ni Angela kay Edward. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo, baby. Alam ko naman na hindi ka nagsisinungaling. Hindi pala mapagkakatiwalaan ang babaeng yon. Mag-iingat na lang tayo sa kanya, kung may binabalak nga siyang masama sa'yo. Sa'yo lang naman siya may binabalak na masama dahil ikaw ang kilala niya, sagot ni Edward sa kanya.
Angela nods her head and said, "Zero. Mag-ingat ka pa rin sa kanya. Sinabihan na kita na mag-ingat ka rin sa babaeng iyon. Hindi siya mapagkakatiwalaan kahit kailan. Makakatikim na siya sa akin kapag may ginawa na naman siyang kasamaan laban sa akin, baby." Ano kaya ang binabalak ng babaeng iyon laban sa akin at kailangan niya pa na sumilip-silip sa akin kanina? Sigurado ako na nangangalap na naman iyon ng pwedeng panira niya sa akin na tinatanggi pa niya na hindi naman niya ginagawa. Edward sighed deeply again and said, "Hayaan mo na siya, baby. Huwag mo nang isipin pa ang babaeng yon. Gumawa man siya ng masama ay siya naman ang may kasalanan, hindi naman tayo." Dahan-dahan na tumango si Angela at napanguso. Niyakap na lang siya ni Edward ng mahigpit at muling nagsalita, "Kakarmahin siya niyan sa mga ginagawa niyang masama, baby. Huwag mo na siyang isipin okay? Mas stress ka lang sa babaeng iyon kakaisip. Hindi ka naman niya matutulugan." "I know that, baby." "Yung niluluto mo, tingnan mo na baka masunog," sabi ni Angela kay Edward. No. "Thanks for reminding me, baby." Umakyat na muna ng hagdan si Angela para tumungo sa kwarto niya para magbihis samantalang si Edward naman na boyfriend niya ay bumalik sa kusina para tingnan ang niluluto nito. Hindi muna siya bumaba pagkabihis niya. Nang kakain na nga silang dalawa ay saka lang siya bumaba. Nakasalubong niya si Edward sa maihagdanan ng pababa na siya. Pupuntahan siya nito sa kwarto niya. Dahil nakasalubong na siya nito ay hindi na ito pupunta pa sa kwarto niya. Sabay na silang dalawa bumaba ng hagdan patungo sa baba para kumain ng dinner. Nilagyan ni Edward ng kanin ang plato ni Angela na girlfriend niya. "Baby, may mga kamay naman ako. Hindi mo na sana ginawa to," sway niya kay Edward na boyfriend niya na nakangiti. "Alam ko naman yon, baby. Bilang boyfriend mo ay gusto kong gawin yon at walang masama doon. Ganoon kita kamahal, baby. Kahit nasubuan ka ay gagawin ko," nakangising tugon ni Edward kay Angela na kinikilig sa sinasabi niyang iyon. Napangiti ito sa kanya. "Nakakahiya naman kung susubuan mo pa ako, baby. Huwag mo nang gawin yon. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal kaya kahit hindi mo nagawin yon ay walang problema," sabi pa ni Angela kay Edward na nakangiti pa rin sa kanya. "Gusto kong gawin yon, baby. Hayaan mo na ako. Kung gusto mo ay ganoon rin ang gawin mo sa akin pero hindi naman na kailangan pa. Dahil ako na lang ang gagawa ng bagay na yon," sagot ni Edward sa kanya at kinindatan pa siya. Nilagyan pa ni Edward ng ulam ang plato ng girlfriend niya. Hindi na lang si Angela nagsalita pa. Hinayaan na lang niya ang gwapong boyfriend niya na si Edward na gawin yon. Wala namang masama kung gagawin nito yon dahil kasintahan naman siya nito. Tahimik silang dalawa na kumakain ng dinner na dalawa. Si Edward ang naghugas ng mga pinggan na pinagkainan nilang dalawa habang si Angela ay naghihintay sa kanya na makatapos para sabay na silang tumaas sa kwarto. Nang makatapos si Edward sa paghugas ng mga pinggan na pinagkainan nilang dalawa ay muling humarap ito sa kanya. Hinalikan siya nito sa kanyang mga labi ngunit hindi naman nagtagal yon. "Sinabi mo na ba sa kaibigan mo na si Jenna ang tungkol sa ating dalawa, baby?" tanong ni Edward sa kanya. "Baby, sinabi ko na yon sa kanya," sagot ni Angela sa kanya. Edward nodded immediately and said, "Ano ang naging reaksyon niya nang sabihin mo iyon sa kanya? Hindi naman ba siya nagalit sa iyo matapos niyang malaman na may relasyon tayong dalawa?" She breathed deeply and said, "Hindi naman siya nagalit. Wala namang rason para magalit siya sa akin Nang sabihin ko yon sa kanya ay hindi siya makapaniwala noong una, ngunit naniwala naman siya dahil alam naman niya na hindi naman ako nagsisinungaling sa kanya dahil kaibigan ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya. Mabuti naman kung ganoon. Sigurado akong naiintindihan ka naman niya sa mga sinabi mo sa kanya," sabi ni Edward sa kanya. Naintindihan naman niya ako sa mga sinabi ko sa kanya. Lahat ko sinabi sa kanya ang kailangan niya na malaman lalo na sa iyo, baby. Sinabi ko lahat para maintindihan niya tayong dalawa lalo ka na. May mga katanungan naman siya sa akin na nasagot ko naman ng maayos. Hindi naman niya ako hinusgahan sa naging desisyon ko. Sana raw ay maging maayos ang lahat at maitama natin ang kailangan na itama, sabi ni Angela kay Edward. "Good luck na lang sa ating dalawa, baby. Sana ay maging maayos ang lahat pagkatapos nito."
Ngayong alam na nga ng kaibigan ko ang tungkol sa ating dalawa, ay isa na lang ang kailangan natin na isipin at yun nga ay ang pagsabi sa mommy ko ang tungkol sa ating dalawa. Edward sighed again and said, hindi mo na kailangan pa na isipin pa yon, baby. Ako na ang bahala sa lahat. Wala kang kailangan na ipaliwanag sa mommy mo, okay? Ako ang maraming ipapaliwanag sa mommy mo. Kung may mali man sa atin, ako yon, baby. Ako ang may mali sa naging hakbang ko, ngunit hindi ko naman pwedeng sisihin ang sarili ko because that's the only way can do to get closer with you. Ang kailangan kong gawin ay ang itama ang lahat ng naging mali ko. Mapatawad sana ako ng mommy mo kapag sinabi ko na sa kanya ang totoo, baby. Ang kailangan mong gawin talaga ay kung paano kayo magkaayos ng mommy mo sa naging pag-aaway nyo na yun na ako lang naman ang tanging dahilan eh. Kahit hindi kaming dalawa magkaayos ay okay lang kung magkataon man niyang yun ang mangyari na hindi niya ako mapatawad basta kayong dalawa ay magkaayos ng mommy mo. Mas importante yon para sa akin. Ayaw ko na masira ang samahan yung dalawa ng mommy mo. Hindi si Angela nagsalita. Ang ginawa niya ay niyakap na lang niya ang boyfriend niya na si Edward. Gusto ko na magkaayos tayong lahat, baby. Ayaw ko na may hindi maayos sa ating lahat. Gagawin ko rin ang nararapat ko na gawin para magkaayos tayong lahat, baby, bulong ni Angela kay Edward habang magkayakap silang dalawa. Pinatay na muna nila ang mga ilaw sa baba at sinigurado na nakalock ang mga pinto. Sabay silang dalawa na tumaas ng hagdan. Pagkapasok pa lang nila sa loob ng kwarto ay sinil kaagad ni Edward ng may init na halik ang girlfriend niya na si Angela. Hiniga niya ito sa malambot na kama at kinubabawan. They were both kissing each other passionately. Habang naghahalikan silang dalawa ay abala naman ang mga kamay nila sa pagtanggal ng kanilang mga suot na saplot sa katawan. Edward inserted his huge cock to her wet pussy. Hindi na siya makatiis pa kanina. Dahan-dahan muna siyang gumalaw sa loob ng girlfriend niya. Pinulupot niya ang dalawang hita nito sa kanyang baywang at diniin pa ang sarili sa girlfriend niya na walang hinto na sa pag-ungol habang gumagalaw siya sa loob nito. You're so tight, baby. Akin ka lang talaga di. Bulong ni Edward sa kanyang kaliwang tainga habang binibilisan niya ang paggalaw sa pagkababae nito. Angela bit her lips and said, yes, baby. I'm all yours. You're mine too. No one can separate us. Yeah, you're right, baby. No one can separate us. Ipaglalaban ko ang pagmamahala nating dalawa kung kinakailangan na ipaglaban. Hindi kita iiwan kahit ano nang mangyari. Sa'yo lang talaga ako, tugon ni Edward sa kanya. Namamaos ang boses ito nagsasalita sa kanya. He thrust so hard inside her. They're both enjoying the moment as they share the happiness together. Sa ginagawa nilang yon ay naipaparamdam nila kung gaano nila kamahal at kaimportante ang isa't isa. Sabay silang dalawa natapos. Matapos magpahinga sila ng ilang minuto ay nag-sex muli sila sa pangalawang pagkakataon. Pagod na pagod silang dalawa pagkatapos. Do you want another round, baby? Tanong ni Edward sa kanya habang nagpapahinga silang dalawa. Yakap nila ang kanilang pinagpawisan na katawan. Bago sumagot si Angela ay nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga. Hindi ka pa ba napapagod, baby? Mahinang tanong niya kay Edward. Napapagod pero mahal kita eh. I want to make love with you all night, nakangising tugon ni Edward sa kanya. Kung ayaw mo na ay matulog na lang tayo, baby. I'm satisfied na rin naman eh. Matulog na lang tayo, baby. Kailangan na nating dalawa magpahinga to gain more energies for tomorrow, sagot ni Angela sa kanya. Her handsome boyfriend nods his head and smiled widely. Okay, baby. Matulog na tayong dalawa. I love you. I love you too, baby. Good night. Good night too, baby. Edward kissed her lips again before they closed their eyes to sleep. Nakakubabaw pa rin si Edward kay Angela nang ipinikit nila ang kanilang mga mata at yakap-yakap ang isa't isa. Ang saya-saya mo ngayon, no? Puna ni Jenna kay Angela kinabukasan habang magkasabay silang dalawa na pumasok sa kanilang trabaho. Ninisyan muna ni Angela ang kanyang kaibigan na si Jenna bago nagsalita ito. Magsisinunggaling pa ba ako sa'yo? Of course ay hindi na. Aaminin ko sa'yo na masaya talaga ako ngayon. Alam mo na kung bakit ako masaya ngayon, Jenna.
Sa buong buhay ko ay hindi ko pa talaga naranasan ang ganito. Kung hindi dahil kay Edward ay hindi ko mararanasan ang ganitong saya. His easily first boyfriend, Jenna. Gusto ko na siya ang maging last ko. Ayaw ko na magmahal pa ng iba kundi siya lang talaga. Hindi ako papayag na mawala siya sa buhay ko. Kung mawawala siya sa buhay ko baka ay hindi ko kayanin. Ikamamatay ko kapag nawala siya sa buhay ko, Jenna. Mahal na mahal ko siya, sagot ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Tinanguan naman siya ng kaibigan niya pagkasabi niya. Nararamdaman ko kung gaano mo kamahal si Edward dahil sa sinasabi mo sa akin, Angela. Kung masaya ka dahil sa kanya ay masaya na rin ako. Sa wakas ay naranasan mo na ang bagay na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. May tanong lang ako sa iyo. Sambit ni Jenna sa kanya. Ano iyon, Jenna? Ano nang itatanong mo sa akin, ha? Tanong ni Angela sa kaibigan niya. Huminga muna si Jenna ng malalim bago tinanong ang kaibigan niya ng tanong na nais niyang itanong dito. Napakasimpleng tanong lang naman yon, na itatanong niya. Yes or no lang naman ang isasagot nito sa kanya. Nag-sex na ba kayong dalawa ni Edward na boyfriend mo, ha? Tanong ni Jenna sa kanya na kaagad naman niya na sinagot. Jenna, nag-sex na kaming dalawa ni Edward. Hindi naman yon maiiwasan, lalo na may relasyon kaming dalawa at nasa isang bahay kami nakatira. Hindi naman na kami bata pa para hindi yan gawin, Nasa tamang edad na kami. Yung iba nga natin nakaedad may asawa at anak na, di ba? Kung iisipin ay pwedeng-pwede naman tayo pumasok sa ganoon na bagay, sagot ni Angela sa kaibigan niya na si Jenna. Alam ko naman yon. Tinatanong lang naman kita, Angela. Sinagot mo kaagad ang tanong ko sa'yo kung nag-sex na nga kayong dalawa ni Edward. Well, napakasimpleng tanong lang naman ang tanong ko sa'yo, Kahit nakapikit ay kayang sagutin, sabi ni Jenna sa kanya. Hindi naman mahirap na sagutin ang tanong mo, nakangising tugon ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Kaya nasagot ko kaagad, di ba? Tumango si Jenna sa kanya. Tumigil lang silang dalawa sa pag-uusap nang makalabas sila sa elevator. Hindi na muna sila nag-usap na magkaibigan dahil kailangan na nilang magtrabaho. Pakanta-kanta si Angela habang nagtatrabaho siya. She's inspired to work the whole day because of him. Tinawagan niya si Edward na boyfriend niya nang magkaroon siya ng break kinahapunan. Sinagot naman kaagad ni Edward ang tawag niya. Hi, baby. Kumusta ka lang dyan ngayon sa bahay? Malumanay na sabi ni Angela kay Edward na boyfriend niya. She heard him breathe deeply and said to her, okay lang ako ngayon dito sa bahay niyo, baby. Nanonood lang ako ng palabas sa telebisyon. Ikaw, baby. Kumusta ka dyan ngayon sa trabaho? Hindi ka ba masyadong busy, ha? Okay. Hindi naman masyado, baby. Break ko ngayon kaya nakakatawag ako sa'yo. Matanong lang kita, sabi ni Angela kay Edward. Ano iyon, baby? Tanong ni Edward sa kanya. Kahit hindi nakikita di Angela ang boyfriend niya, ay alam niyang nakangiti ito habang kausap siya sa kabilang linya. Wala ka bang masyadong napapansin dyan na kakaiba sa labas ng bahay natin? Hindi mo na nakikita si Celine ang nagmamasid dyan sa atin? Tanong ni Angela kay Edward na huminga muna ng malalim at saka nagawang magsalita sa kanya. Wala naman akong napansin kanina paglabas ko, Huwag mo nang isipin pa ang babaeng yon, okay? Wala naman siyang makikita sa atin kahit magdamag pa siyang sumilip-silip. Hindi naman niya makikita kung ano ang ginagawa natin dahil nandito tayo sa loob ng bahay. Iwasan na lang natin na gumawa ng makakaagaw ng anong klaseng atensyon sa labas. Hindi ko naman siya papansinin pa kapag nagkita pa kami, sagot ni Edward kay Angela. Mabuti naman kung ganoon, baby. Huwag mo na talagang papansinin ang babaeng yon. Hindi siya mapagkakatiwalaan kahit kailan pa man yan. Anyway, nagmerinda ka na ba, ha? Sagot ni Angela sa kanya na tinatanong siya kung nagmerinda na ba siya. Hindi pa nga, baby. Sagot ni Edward sa kanya. Ikaw. Nagmerinda ka na ba, ha? Kakatapos pa lang naman, baby. Gusto mo ba na pa-deliveran kita ng merinda mo dyan sa bahay, ha? Sagot ni Angela sa kanya. Huwag na, baby. Huwag mo nang gawin yon, okay? May makakain naman dito sa bahay nyo, Kakain na fang ako mamaya kung nagugutom na ako. Medyo busog pa ako,
Alam mo ba na marinig ko lang ang boses mo ay nabubusog na ako, sagot ni Edward sa kanya na may kasamang biro. Angela chuckled softly. May ganoon pala, baby. Marinig mo lang pala ang boses ko ay nabubusog ka na. Yes. Mahal kita, eh. Makita o marinig ko lang ang boses mo ay nawawala na ang lahat ng nararamdaman ko na lungkot, gutom o ano pa dahil napapawi ng pagmamahal mo yon, baby, sabi pa ni Edward sa kanya. Kinikilig na naman si Angela sa mga sinasabi niya, liyan ka na naman, baby. Dinadaan-daan mo na naman ako sa mga ganyan mo. Magmerinda ka na lang dyan sa bahay kung ano nang gusto mong kainin. Ayaw mo naman na magpa-deliver ako, nakangiting tugon ni Angela sa kanya. Tumawa naman nga ang boyfriend niya pagkasabi niya. Opo. Magmemerinda ako mamaya, baby. Huwag kang mag-alala, okay? Anong oras ka ba uwi mamaya, baby? Maaga ka bang uwi mamaya? Sagot ni Edward sa kanya at tinatanong siya nito kung maaga siyang uwi mamaya. She breathes deeply first before she tells her answer to his questions. I can't tell you yet, baby. I'll text you na lang mamaya, okay? May tinatapos pa kasi ako ngayon, sagot ni Angela sa kanya. Ah, ganoon ba? Okay. I'll wait for your text later on, baby. Gusto ko lang naman malaman kung maaga kang makakauwi mamaya, Anyway, may gusto ka bang ipaluto sa akin na dinner natin mamaya, baby? What do you want to eat later for our dinner, ha? Sagot ni Edward sa kanya. Kahit ano naman ay kinakain ko, Bahala ka na kung ano nang lulutuin mo para sa dinner natin mamaya, baby. Kung mapupwede nga ay huwag ka nang magluto pa, order na lang tayo ulit ng dinner natin mamaya, sabi ni Angela sa kanya. Bakit naman, ha? Ayaw mo ba akong magluto, baby? Tanong ni Edward sa kanya na nakanguso. She sighed again and said, hindi naman, baby. Ayaw ko lang naman na mapagod ka pa kakaluto ng dinner natin mamaya. May pera naman tayo para order na lang, Baby, alam ko naman yon pero gusto ko lang talaga na magluto, Wala namang problema sa akin kung mapagod ako magluto dahil kakain naman ang mahal ko, Huwag ka nang order, okay? Magluluto na lang ako mamaya ng masarap na dinner nating dalawa, sagot ni Edward sa kanya. Mahal din kita kaya ayaw ko na mapagod ka, Kaya kung mapupwede ay order na lang tayong dalawa ng dinner natin mamaya. Liyan naman ang ginagawa natin kapag tinatamad na tayong dalawa na magluto, di ba? Kung gusto mo lang naman yon, kaya sinasabi ko sa'yo dahil baka sumang-ayon ka, paliwanag ni Angela sa kanya. Wag na, baby. Magluluto ako ngayon ng dinner natin, sabi ni Edward sa kanya. Angela ate and replied, "Zero kay, baby. Kung gusto mo na magluto ay hindi kita pipigilan, Wala namang problema iyon sa akin." Thanks, baby. I love you, Edward said. I love you too, baby, sagot naman ni Angela kay Edward na kinikilig habang magkausap silang dalawa sa kabilang linya. Mag-iingat ka mamaya sa pagmamaneho mo pag uwi dito sa bahay nyo, paalala pa ni Edward sa girlfriend niya. Opo, baby. Mag-ingat ako para sa'yo, nakangising tugon ni Angela. Very good, baby. Hindi na nila pinahaba pa ang pag-uusap nilang dalawa sa kabilang linya. Sabay nilang binaba ang kanilang hawak na cellphone. Pinadala na nga ni Celine ang larawan na nakunan niya kay Dina. Sigurado siya na tatawagan siya nito kapag nakita na nito ang mga pinadala niyang larawan at saka lang siya magpapaliwanag dito. Nakabukas naman palagi ang cellphone niya. Hindi naman niya pinapatay yon para matanggap kaagad niya ang tawag nito na tanging hinihintay niya. Pagkabukas ni Dina ng kanyang cellphone, ay kaagad nga niyang nakita ang mga larawan na pinadala sa kanya ni Celine. Kulang na lang ay mabitiwan niya ang hawak-hawak niyang cellphone sa kanyang nakita. Napahawak siya ng kanyang kamay sa bibig at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita na anak niya na si Angela at boyfriend na si Edward ay magkahalikan sa may garahe. Pakiramdam pa niya ay gumuho ang mundo niya sa nakitang iyon. Nagsimulang uminit ang ulo niya sa kanyang nakita. Sigurado siya na totoong larawan ang ipinadala ni Celine sa kanya at hindi lang hanggang edit yon. Kailangan niya pa rin na tawagan ito para sa kumpirmasyon. Kaagad naman niyang tinawagan si Celine para tanungin sa ipinadala nitong mga larawan sa kanya. Nanginginig sa galit ang kanyang mga kamay habang hinihintay na sagutin ni Celine ang tawag niya. Makalipas ang ilang minuto ay sinagot na nga ni Celine ang tawag niya.
Did you receive the photos I sent to you earlier, Tita Dina? Tanong ni Celine sa kanya pagkasagot nito sa tawag niya. Marahas na bumuntong hiningi siya bago nagsalita kay Celine. Yes, Celine. I received it already. I received the photos you sent to me earlier, sagot ni Dina kay Celine. Mababa sa boses nito ang galit. Alam niya kung bakit nagagalit ito at dahil nga iyon sa ipinadala niyang mga larawan kanina. Hindi ba edited ang mga larawan na yon, ha? Totoo ba yon, Celine? Gusto ko lang na makasigurado na totoo ang larawan na yon. You have to tell me the truth. Celine took deep breath before she speaks to her. Yes po, Tita Dina. Totoo po ang mga larawan na yon na pinadala ko sa'yo. Hindi po yon edited talaga. Totoong-totoo po yon. Mismong kitang-kita ko po kung paano nahahalikan ang dalawa sa may garahe, eh. Hindi ko lang po isang beses nakita silang dalawa na naghalikan, eh. 2 beses ka silang dalawa nakita na naghahalikan. Noong una po na pagkakita ko sa kanilang dalawa na naghahalikan ay wala akong dala na cellphone, kaya hindi ko nakunan ng larawan yon. Ang pangalawang pagkakataon na nakita ko po silang dalawa na naghahalikan sa garahe pa rin po. May dalang cellphone na ako kaya nakunan ko na. Hindi na ako pumayag na hindi makunan silang dalawa. Di ba po boyfriend mo si Edward? Bakit naghahalikan silang dalawa ni Angela, Tita Dina? Hiwalay na po ba kayong dalawa ni Edward? Paliwanag ni Celine, kay Dina na napamura ng malakas habang magkausap sila. Tang na! Hindi kami hiwalay ni Edward. Hindi kami hiwalay na dalawa at hindi ako nakikipaghiwalay sa kanya, sagot ni Dina kay Celine na galit. Kung ganoon po ay bakit naghahalikan silang dalawa ni Angela na anak mo po? Ano pong ibig sabihin ng ginawa nilang yon? Hindi naman sila siguro maghahalikan kung walang namamagitan sa kanilang dalawa, Tita Dina, sagot ni Celine kay Dina. Ano nang ibig mong sabihin, ha? Ibig mong sabihin ba na may relasyon silang dalawa, ha? Ganoon ba yon, Celine? Tanong ni Dina sa kanya. Opo, Tita Dina. Sa tingin ko po ay may relasyon silang dalawa ni Angela na anak mo po. Hindi naman po maghahalikan silang dalawa kung walang namamagitan sa kanilang dalawa, eh. Sigurado po ako na may namamagitan sa kanilang dalawa, Tita Dina, sagot ni Celine kay Dina. Muling napamura si Dina pagkasabi niya. Tangki na nilang dalawa. Mga hayop sila kung may relasyon nga silang dalawa. Hindi pwedeng may relasyon silang dalawa. Hindi pwede yon, Celine. Ako ang karelasyon ni Edward. Ako ang girlfriend niya at siya ang boyfriend ko, kaya hindi pwedeng maging magkasintahan silang dalawa ni Angela. Hindi pwedeng mangyari yon, galit na tugon ni Dina kay Celine. Tita Dina, hindi kaya ano? Hindi kaya ano, ha? Tanong ni Dina sa kanya. Napalunok muna ng kanyang laway si Celine bago muling nagsalita kay Dina. Hindi kaya inakit ni Angela na anak mo si Edward habang wala ka? Posibleng mangyari yon, Tita Dina. Bata pa si Edward at sigurado akong may gusto siya sa boyfriend mo, kaya ginawa niya yon, lalo na po gwapo siya. 100% po akong sigurado na may namamagitan sa kanilang dalawa, Tita Dina. Kaya siguro ay hindi na sumasagot sa mga tawag mo si Edward, ay baka pinagsasabihan na siya ni Angela na huwag ka nang sagutin at silang dalawa na lang ang magsama. Ngayon po ay alam mo na kung ano ang dahilan kung bakit hindi na nakikipag-usap sa iyo si Edward dahil sa kanya. May relasyon na po silang dalawa at yon ang totoo. Inagaw ni Angela ang boyfriend mo mula sa iyo, Tita Dina, sabi pa ni Celine, kay Dina na pinagmumukhang si Angela ang may kasalanan ng lahat. Gusto niyang masira na talaga ng tuluyan ang relasyon ng mag-ina, kaya niya sinabi yon. Kahit wala naman siyang patunay na si Angela nga ang nang-akit kay Edward ay yon ang pinagdidinan niya, kay Dina na paniwalaan nito. Malakas ang kutob ko na inakit niya si Edward sa'yo, Tita Dina. Inagaw niya ang lalaking mahal mo. Leon ang posibleng nangyari. Hindi na dapat ginawa to ni Angela sa'yo, Tita Dina. Hindi na dapat niya inagaw si Edward mula sa'yo dahil alam naman niya na boyfriend mo to, it was her plan, Tita Dina. Sigurado po ako na siya ang umakit kay Edward na boyfriend mo. Napakawalang hiya naman ng anak mo na si Angela. Ginagawa niya talaga to sa'yo. Hindi na siya naawa sa'yo, Tita Dina. Walang hiya naman talaga ang babaeng iyon, Celine. Hindi ko siya mapapatawad kung inagaw nga niya ang boyfriend ko na si Edward mula sa akin.
Kaya pala ganoon na lang ang mga sinasabi niya sa akin dati dahil sa aagawin niya sa akin ang boyfriend ko. Napakawalang hiya talaga niya, galit na tugon ni Dina kay Celine. Ano po nang sinasabi ni Angela sa iyo, Tita Dina? Pwede ko bang malaman yon, ha? Tanong ni Celine sa kanya. Sinabi naman nga ni Dina ang tungkol sa pinag-awayan nilang mag-ina. Oh, if my goodness. Nag-away pala kayong dalawa ni Angela, sabi ni Celine nang malaman nito na nag-away ang mag-ina. Nakakuha na naman siya ng pagkakataon para gatungan pa si Dina at mas lalong magalit ito kay Angela na anak nga nito. Nag-away nga kami. She's against us the caution. Ginawa ko lang naman yon para kay Edward dahil mahal ko siya, sabi pa ni Dina kay Celine. Naiintindihan kita sa sinasabi mo sa akin, Tita Dina. Ang masasabi ko lang talaga sa ginawa niyang yon ay gusto talaga niyang agawin si Edward mula sa iyo. Kaya siya nagkakaganoon dahil para hiwalayan mo siya, ngunit hindi naman nangyari yon. Dahil bigo siya sa kanyang plano na paghiwalayin kayong dalawa ay naisip niya na akitin at agawin si Edward mula sa iyo nang makaalis ka papuntang Japan. Plano na talaga niyang agawin mula sa iyo si Edward, Tita Dina, sabi pa ni Celine kay Dina. Sumasang-ayon ako sa sinasabi mo sa akin, Celine. Posibleng ganoon nga ang nangyari. Kaya pala hindi na tumatawag sa akin ang boyfriend ko na si Edward ay dahil sa kanya. Hindi ko na talaga siya mapapatawad sa ginawa niyang iyon sa akin. Kaya pala ganoon na lang siya sa akin dahil sa may plano pala siya. Makakatikim ang babaeng iyan sa akin pag uwi ko. Hindi ko papalampasin ang ginawa niyang to sa akin. Galit na tugon ni Dina kay Celine na tuwang-tuwa sa ginawa niyang yon. Nakakasigurado na talaga siyang masisira na ng tuluyan ang relasyon ng dalawang mag-ina. Nalaman pa niya na nag-aaway na pala ito bago umalis ito patungo sa Japan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaayos ang dalawa. Naaawa po ako sa iyo, Tita Dina. Huwag kang mag-alala dahil mangangalap pa ako ng ebidensya o ano pa na ipapaalam ko sa iyo, sabi ni Celine kay Dina na nagkukunwari na naawa kahit hindi naman talaga. Sinasabi lang niya yon para makuha ang tiwala nito sa kanya. Hindi na kailangan, Celine. Enough na ang mga ipinadala mo sa akin na ebidensya para malaman ko ang totoo. Uwi na rin naman ako ng Pinas, Humanda silang dalawa sa akin lalo na si Angela. I couldn't believe that she'll do it against me. Mga hayop sila, sabi pa ni Dina kay Celine. Walang anuman po yon, Tita Dina. Basta ikaw po ay walang problema. Ingat ka na lang po pag uwi dito sa Pinas, sagot ni Celine kay Dina. Maraming salamat sa ginawa mo, Celine, pasalamat ni Dina kay Celine. Hindi ko malalaman ang totoo kung hindi dahil sa'yo. Walang anuman po yon, Tita Dina. Ipinakita kaagad ni Dina ang mga larawan na pinadala sa kanya ni Celine sa kaibigan niya na si Amelia. Isang tiningnan naman gayon ni Amelia. Nang makita niya na ang mga larawan na iyon ay ibinalik niya ang cellphone ni Dina at saka siya nagsalita dito. Nakakunot ang noo nitong nakatingin sa kanya. Galing ba to kay Celine? Mahinang tanong ni Amelia sa kanya. Dina quickly nods her head and replied. Galing ang mga yan kay Celine. Wala namang iba akong hiningian ng tulong kundi siya lang naman. Amelia nods her head slowly and said, sigurado ka bang totoong larawan to, Hugh? Baka gawa-gawa lang to ni Celine. Hindi gawa-gawa lang yan ni Celine, Amelia. Totoong-totoo ang mga yan, okay. Suriin mo nga ng mabuti ang mga larawan para makita mo talaga na hindi gawa-gawa lang yan, okay. Totoong-totoo pa yan sa totoo. Si Angela na anak ko at si Edward ang dalawang yan na naghahalikan. Sabi pa niya ay kitang-kita ng dalawang mga mata niya na naghahalikan ang dalawa sa may garahe. Hindi lang isang beses niya nakita ito, kundi 2 beses pa. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya, Amelia, git pa ni Derna na sagot sa kaibigan niya na si Amelia. Hindi ako makapaniwala na gagawin nilang dalawa to sa akin, lalo na si Angela na anak ko. Kaya pala ganoon na lang siya sa akin dahil sa may pinaplano siya, sabi pa ni Dina sa kanya. Napakunot noo si Amelia pagkasabi niya. Ano na pinaplano, ha? Tanong pa ni Amelia sa kanya. Na maghiwalay kami at agawin ang boyfriend ko. Inagaw niya ang boyfriend ko, Amelia, galit na sabi ni Dina sa kaibigan niya. Ha? Paano mo naman nasabi yon na inagaw niya ang boyfriend mo, ha? Nagtatakang tanong ni Amelia sa kanya. Sinabi ni Celine sa akin yon. Posibleng gawin yon niya, Amelia.
Inagaw niya ang boyfriend ko. Sa tingin mo ba ay walang relasyon o namamagitan sa kanilang dalawa, ha? Nakita mo naman ang pinakita ko sa'yo ng mga larawan, di ba? Naghahalikan silang dalawa. Maghahalikan lang ba sila kung wala silang relasyon o namamagitan sa isa't isa, ha? Mga walang hiya silang dalawa lalo na si Angela. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang iyon na pang-aagaw sa boyfriend ko. Inagaw niya ang boyfriend ko at yon ang totoo, Amelia. Napakawalang hiya talaga ng anak ko. Ginawa talaga niya ito na alam niya na ikagagalit ko ng lalo sa kanya. Hindi ko silang dalawa mapapatawad, sabi pa ni Dina kay Amelia na galit na galit. Napangiwi na lang si Amelia pagkasabi sa kanya. Hindi naman ito masyadong nagkokomento ng kung ano dahil baka magkamali pa siya ng kanyang masabi. Magalit pa si Dina sa kanya, lalo na ngayon na galit sa dalawa, lalo na kay Angela na anak niya. Ano na ang gagawin mo, ha? Tanong ni Amelia sa kanya. Seryosong nakatingin ito sa kanya. Huminga muna ng malalim si Dina at saka nagsalita, humanda silang dalawa sa pag-uwi ko ng bansa. Makakatikim sa akin si Angela. Mga walang hiya sila. Ganito pa talaga ang gagawin nila sa akin. Uwi naman na tayo, di ba? Sambit ni Amelia sa kanya na tinanguan naman kaagad niya. Alam ko. Uwi na nga tayo. Kaya humanda talaga silang dalawa, galit pa rin na tugon ni Dina kay Amelia. Dina, kailangan mo pa rin pakinggan ang sasabihin nila kung totoo man nga yon na may relasyon sila. Kailangan mo pa rin marinig ang sasabihin nila lalo na ng anak mo na si Angela. Bago ka maniwala sa sinasabi ni Celine, ay pakinggan mo naman sana ang sinasabi ng anak mo. Hindi yung paniniwalaan mo kaagad si Celine. Hindi ko naman sinasabi na nagsisinungaling siya, eh. Sinasabi ko lang yon para hindi lang isa ang pakikinggan mo. Kailangan mo pa rin na marinig ang sasabihin nila, lalo na si Angela na anak mo. Sa totoo lang talaga ay imposible naman na gawin iyon niya na agawin si Edward sa'yo. Hindi naman siguro ganoon si Angela, di ba? She's a good girl and I think she can't do it with you kahit sabihin natin na galit siya sa iyo at may gusto nga siya kay Edward. Huwag mo naman masyadong ipahiya ang anak mo. Anak mo pa rin siya, Dina. Kailangan mo talagang makausap mo silang dalawa para malaman mo ang totoo dahil sila lang naman ang makakapagsabi ng katotohanan. Hindi si Celine na kung iisipin ay kulang ang nalalaman dahil mabuti kung close niya ang dalawa. Hindi naman, di ba? Mahabang paliwanag ni Amelia kay Dina. May tama naman ito sa sinasabi sa kanya. Kailangan pa rin naman niya na malaman o pakinggan ang sasabihin ng dalawa. Kailangan niyang marinig ang sasabihin nito, lalo na si Angela, hindi yung isa lang ang pakikinggan niya at paniniwalaan na hindi naman nga siya nakakasigurado na totoo talaga, eh. Ang sinasabi nito sa kanya ay totoo ang sinasabi nito. Hindi naman siya nakakasigurado pa, eh. Salamat na lang sa sinasabi mo sa akin pero hindi ko na kailangan pa ang paliwanag nilang dalawa. Sapat na sa akin ang nalaman ko na iyon. Kung walang relasyon o namamagitan sa kanilang dalawa ay hindi sila maghahalikan, di ba? Tatanungin kita, bakit hindi na sinasagot ni Edward ang mga tawag ko? Hindi naman siya ganito, eh. There's something wrong that is happening na hindi ko alam at sigurado ako na dahil yon sa nakita nating mga larawan. May relasyon silang dalawa at yon ang totoo. Humanda silang dalawa lalo na si Angela. Hindi ko matatanggap ang ginawa nilang to sa akin. Hindi to tama. Pinagmukha nila akong tanga, sabi ni Dina kay Amelia. Bahala ka, Dina. Bahala ka sa gagawin mo. Kung ano man ang gusto mong gawin ay sana maging maayos ang lahat kahit imposibleng maging maayos sa sitwasyon niyong to ngayon. Basta sinasabihan kita, Dina, sagot ni Amelia sa kanya. Anak mo pa rin siya, Dina. Kahit ano nang mangyari ay anak mo pa rin siya, at kahit ano nang gawin mo ay anak mo pa rin siya. Hindi magbabago yon. Umismid si Dina pagkasabi niya. Hindi na ito nagsalita pa. Hindi na rin nagsalita si Amelia sa kanya. Matapos na mag-usap nilang dalawa ay muli niyang binuksan ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan si Edward. Hindi talaga siya sinasagot nito. Hindi rin ito naka-online kaya hindi talaga masasagot nito ang tawag niya. Nagsisimula na naman uminit ang ulo niya. Pinagmamasdan muli niya ang mga larawan na pinadala ni Celine sa kanya. Kung hindi siya nagpipigil ng kanyang saril ay baka itapon na niya ang kanyang hawak-hawak na cellphone sa inis at galit na nararamdaman niya.
Inayos na ni Dina ang ilang mga gamit niya sa kanyang maleta na hindi na niya gagamitin pa. Gustong-gusto na niyang umuwi sa Pinas para kumprontahin ang dalawa. Nasasaktan siya sa mga nalalaman niya. Mahal niya si Edward at ayaw niya na mawala ito sa kanya. Ginawa niya ang lahat para dito, ngunit yon ang ginagawa nito sa kanya. Hindi niya namalayan na may luha na palang umaagos sa kanyang mga mata. Pinunasan naman niya kaagad yon gamit ang tissue na malapit sa kanya. Humanda kayong dalawa sa ginawa niyong to sa akin. Hindi ko akalain na magagawa niyo to sa akin, wika ni Dina sa kanyang saili, habang patuloy pa rin sa pag-aayos ng mga gamit niya.